Ngayong araw mga kapatid, samahan niyo ko. Ngayong hapon pala, hapon na kasi napakainit mga kapatid. Iyon ang punta ng aking mga client, consistent client sa aking shop. Kasi nagtatala na naman ng 36 degrees sa sobrang init. So, ang mga client ko kapag dumarating sila, either sa gabi o sa hapon sila nagpapa-haircut. Yung iba naman nagtatrabaho, mga busy, nagchat-chat sila o nagme-message, binibigay ko yung number sa kanila para kung sakaling hindi ako online, yon para matawagan nila ako through text or call dito sa number ko. Kasi, di ba, hindi na nga uso yung text ngayon. Pero for emergency, kailangan din maibigay yung number natin sa mga client natin, sa mga importanteng tao na pagbibigyan natin ng ating number. Sa kaso ko, kasi meron ako mga client na ganito dahil ito yung aking hanap buhay. So, dapat ibigay ko yung mga number sa kanila, ng number ko at saka yung aking mga Facebook account sa Messenger para po makontak nila ako sa gabi. So, ang mga client ko kasi kung minsan nagpapagapot 8 or 9, ako na lang ang bukas noon. So, sa mga ganun. Pero binibigyan naman nila ako ng tip, pakonsuela sa akin mga kapatid. Ganun ang aking kababait, ang aking mga client, consistent mga client ko. Kahit na nandito ako sa bahay, dahil alam naman nila yung experience ko, sinasabi ko rin dito sa vlog na nag-training ako ng 5 years. Nag-start ako ng 2012, 5 years din yun sa mga malalaking salon sa Olongo po. Inuulit ko para alam po ninyo mga kapatid at mga tiga Hermosa at saka dito sa party ng Bataan bago ako nakilala dito sa amin. Kahit Taguto, dinadayo ako ng mga kabilang barangay para po magpa-haircut sa akin. So nakilala ko unti-unti sa akin pagtsatsaga. So ganun din po ang gagawin ko dito sa vlog, para makilala nyo rin po ako. Ako po si Yuki Dulay Manzares. Ito lang po, simpleng buhay lang po ang aking hinahangad. Kahit na hindi po ako sumikat, okay lang. Basta may extra income lang po ako dito sa Facebook, YouTube, and TikTok. Alam niyo naman po, lahat tayo nag-aasam po ng gano'n na kumita ng extra income. Hindi lang po sa pagva-vlog or sa ibang negosyo, gano'n. So wala po akong maisip na ibang pagkakakitaan kasi full time po ako dito sa paggugupit sa aking mga client. Ganun po mga kapatid. So chinatsaga ako tong pagva-vlog na to. Malay po natin mga ibang content creator, di ba? Yung mga ibang content creator naman sa ibang negosyo sila na kumukuha ng source of income nila. Kasi ngayon mga kapatid talaga napakahirap ng buhay. Kung iisa lang yung source of income mo, nako, yung bang makakapusin ka, di ba mga kapatid, yung lalo na yung mga empleyado, gano'n, yung kumikita lang ng 500 a day, lalo na kung may asawa ka pa. Kasi sa single pa lang, di ba, kulang na kulang pa rin yun. Sa katulad ko, halimbawa kumikita ako dito sa shop ko ng 500 a day, kumisan kasi kinakapos pa ako doon kasi marami din akong pangangailangan, lalo na tong bahay na to, mini-maintain ko tong bahay namin. Dito kami nagsilaki kasi yung mga magulang namin wala na. Ngayon, yung mga nakakatanda kong kapatid, may iba-iba na rin silang pamilya. Kasi yung mga halos lahat ng mga nakakatanda kong kapatid nasa Olongo po. Ako na lang po yung natitira dito sa Bataan. Ako kasi po yung bunso mga kapatid. Nung may sakit yung nanay ko back 2003, noon galing ako ng abroad noon, 6 months lang yun yata. 6 months lang ako sa abroad. And pagbabalik ko, dahil yung nanay ko bedridden na, ako yung naghalaga hanggang sa lumisan po siya kasi nawala yung nanay ko sa sakit na diabetes. Pero okay na rin po dahil ko naman yung nanay ko, naalagaan ko naman sa. So ito po yung naging hanap buhay ko. Matagal ko na po talagang fashion to, pero bago mawala yung nanay ko, napag-aral niya ako ng college at napagtapos niya ako. Nakapagtrabaho naman po ako, pero hindi po talaga yun ang gusto kong trabaho, yung pagiging office clerk. Kasi po ako talagang, ang gusto ko talaga yung trabaho ko talaga, may matututunan. May natututunan naman po ako sa office, kaya lang hindi ko talaga feel yung nagtatrabaho ka sa isang kwarto lang mga kapatid, tas naka-aircon. Samantalang dito, pagka solo mo yung solo mo yung negosyo na to, kahit na anong oras, kung may emergency man na pupuntahan, pwede kang pumunta. Pero dapat syempre
yung aalagaan mo rin customer mo na wag kang magsasarado, ganun. Kailangan consistent ka rin na naka-open para hindi alanganin yung mga yung mga customer na pumunta sa iyo. Ganun po mga kapatid. Salamat sa panonood mga kapatid.